reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. Commit yourself to Him. Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah. Hallelujah, Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God's there for me. God's there for me. God's there for me. God's there for me. Ayun na tayo. Ayun na. Good morning, Jesus! Morning, Ayan. Comfy family. Good morning. From North, East, ano yan? West and South. Yan. Hallelujah. Oo. Kamusta naman po kayo mga kapatid? Ba't kayo alive? Oo, welcome din kay Pastor Goni, Sister Amy. Yes. Ang ating sa LA. Ayan, andyan siguro, papasok. Ayan, amen. Hallelujah. Yan, thank you Lord. Okay, mga kapatid. Tayo po'y manalangin na kaagad. Hallelujah, hallelujah. Lord, lahat ng papuri, parangal sa iyo po lamang. Salamat po sa nagdaan na 1 linggo na kayo po ang aming naging kapahingahan. At salamat din po sa mga natanggap na spiritual na pagpapala na galing sa inyo. At sa umagang ito, kayo po ang manguna sa amin sa salita mo na aming buhay, aming gabay, aming proteksyon. Again, may the words of our mouths and the meditation of our hearts be pleasing to you, our Lord, our Rock, our Redeemer,
our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. and amen. Hallelujah. Kamusta naman po ang inyong mga fellowship kahapon? Ewan ko sa inyo, wala na kayong ibang sinagot kung hindi ganap at kasiya-siya. Amazing. Ay, Ang sabi saya-saya, nila, oh. may nagsalita nung ating lesson today. Oo, blessed daw. Ayan. Oh, sige, stop na tayo doon kasi yun yung ating lesson for today. Oo. Meron akong Memory verse muna tayo. meron akong memory verse na babasahin. Ayan. Memory Pero hindi verse ko muna. mababasa eh. Oo nga, dahan-dahan muna. Kalma Okay. lang muna. Ang ating memory verse of the week, blessed be. O diba? Yan yung word na babasahin ko dyan eh. So, Revelations 1:3. Oo, pero pwede rin Sige, na- mamaya na lang yung ating memory verse. Babalikan ko po yung ating memory verse. Yan. Okay, thank you Lord. Yan yung word namin ngayon. Yan. Jam. Oo, 1, 2, 3. Kasi alam nyo, maganda yung ating pag-uusapan ngayon. Kasi pagka tinanong natin na Ano daw yon, Sal? anong meron dyan, magkano kilo? Magkano kilo dyan? It's okay. Ayan. Okay. Oo. Sige, hintayin natin silang matapos. Amen. Hindi, meron muna akong tanong sa kanila para, kasi meron sa kapag nag-preacher pala, pagka nagpipreach, meron palang tinatawag na attention getter. Okay. So, kasi siyempre, pag upo sa pew, although there are many or few, para kasi siyempre magse-settle down pa. So, yung kailangan makuha mo yung attention. Tawag doon attention getter. Pwede ka magbigay ng mga quotation, a question, or a story para ma-prepare yung habang pag-upo. Kaya meron na akong attention getter sa Sige. kanila. O, Get ito, their attention attention. getter ko. Yesterday, kahapon yun, fellowship. Tinanong ko yung, ano ang natatandaan yung expression ng mami? Sabi nung iba, bubuntalin kita. Hindi, bibiro lang naman. Ang sabi nung iba, may pag-asa pa yan. Doon kami huminto. Yun naman talaga ang maaring marami tayong matatandaan. Ang sabi ko naman, sa daddy, ano matatandaan nyo? Naintindihan mo? Nakuha mo? Aba, ang bilis nakuha. Ito ngayon ang tanong ko sa inyo. Sinong manggagawa o mga manggagawa na ang expression panimula ay, are we blessed? Ay, hindi pala nila alam, ano? Sino kaya yon na nagsasalita kagad ng panipula pa lang, are we blessed? Minister Jeff? Minister Ed? Sino pa? Huwag kayong matakot dahil hindi naman masama yung tatanungin mo yung mga kasamahan mo, are we blessed? Tapos si Pastor Romy, sino pa? Marami, di ba? O yung iba naman, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Di ba? Yung iba naman, ang nasasabi ay, ano yun? Pinagpalang buhay, di ba? Ang kaloob ng Diyos. Oo. Ayan. So, almawa, yung mga ating kamanggagawa, laging sinasabi, are we blessed? Yun, tapos narinig ko malakas na malakas yan, si Minister Ed, Minister Jeff, Pastor Romy. So, pag sinabing, are we blessed? Amen. The next question is, how are you blessed? Yan ngayon. What makes you blessed? And how are you blessed? Di ba? Are Madali we blessed? kasi madaling sabihin, di ba, pag tinanong mo, are you blessed? Amen! So, in what way or how are you blessed? Ayun. Yun ang ating pag-uusapan. At ito yung ating word for today. And the memory verse of the day first. Memory verse of the week.
Revelations 1:3. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Sa Tagalog, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Amen. Ito naman ang ating word for today. Ang ating pong scripture for today ay Ephesians 1:3-5. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms, because we are united with Christ. Even before He made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in His eyes. God decided in advance to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ. This is what He wanted to do, and it gave Him great pleasure. Yan. So, what muna tayo ng blessed? Kailangan i-define natin. Ano muna? Intro lang. Okay, introduction. Gusto niya agad dun sa ano. Ako sa what, how, why, gano'n, pwede ba yon? Okay. Okay. Sa dictionary, ang blessed ay holy and consecrated. Yan. Biblical definition will be tackled ngayon. Bigay ko na muna yung biblical meaning ng blessed. Intro muna. Okay. Isa sa mga madalas na words na or vocabulary na madalas gamitin ng mga Christians is the word blessed. Di ba? Di ba? Have a blessed day. Di ba? I am blessed to be a blessing. God bless you. Di ba? Lagi natin yung mga sinasabi. Maski nga yung mga unbelievers, ginagamit nila itong salita na to na blessed. Pero for them, being blessed is being fortunate. Yung maswerte. Oo, ginagamit nila yon, di ba? Parang good fortune nga ang pagkakaalam nila pag sinasabi nila to. Pero ang Greek word ng blessed, na makarios, ay laging nata-translate, kasi ibig sabihin naman talaga pag tinignan mo is fortunate, happy, enlarge, lengthy, di ba? Ang salitang makarios. Pero, sa Old Testament din, yung translation of the Old Testament into Greek, ang salitang blessed ay define the kind of happiness that comes from receiving favor from God. Oo. At itong sa katagalan ng panahon nung na-translate ito sa Greek, yung Old Testament, isa rin sa naging meaning nito is favored. Parang yung kay Mary, di ba? Blessed are you among women. Ibig sabihin, you are favored among women. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ni Jesus nang tinawag niya tayo pati lalong-lalo na yung tinuro niya yung sa Sermon on the Mount, ano nga ba ang ibig niyang sabihin doon sa salitang blessed? Yung Greek word nga na translated as blessed sa Makarios, meron tong Hebrew equivalent. Ashrei, ang kanyang Hebrew. Ashrei, which means good life. Magandang buhay. Kaya pala, no? Pinagpalang buhay, ang kaloob ng Diyos, di ba? So, pero merong isang another Hebrew word for blessed. Ito yung Baruch. Anong ibig sabihin Baruch Hashem Adonai? Blessed be the name of the Lord.
O, di ba? So, yun yung ibig sabihin niya na Baruch, which means blessings from God. Yun. Baruch talaga ang blessings from God. Ngayon, while yung material blessings po are included talaga naman in God's favor, yung Bible, ina-ascribe niya yung salitang bless to a much fuller meaning. Di ba? Hindi lang kasi yan sa material na bagay, kaya mo nasasabi na bless ka. Ito yung pagkakamali ng maraming tao, kaya minsan hindi nila nakikita yung sarili nila as blessed. Kasi lagi nilang ini-equate ang blessed na tao, material. Ibig sabihin, pag wala ka nito, hindi ka blessed. Pag marami ka nito, ay blessed na blessed ka. Pero ang totoo, kaya nga sabi ko kanina, what makes a person blessed? Ano nga ba? Bakit nga ba? Paano ka ba matatawag na blessed? So yung unang-una, you are blessed because you are chosen. Kasi hindi lahat ng tao pinili. Tayo mga kapatid, it is God who draws us to Himself. Biro mo, sinadya ng Diyos na ilapit kanya sa Kanya sa dinami-nabi ng tao. Di ba parang, ako pinili ako ng Diyos para makilala ko siya? Kasi hanggang ngayon, marami pang taong di nakakilala kay Lord. Will you not consider yourself blessed dahil isa ka na dun sa mga pinili niya na makakilala sa Kanya? Kasi alam nyo, maaaring din natin nakikita ang blessing ng pagkakapili ng Diyos na makilala natin siya. Kasi ngayon maraming tao, tuliro pa rin. Maraming tao, bihag pa rin ang kasalanan. Hindi nila alam kung paano mamuhay tinatanggihan ng kasalanan. Oo, maraming tao, magulo pa rin ang buhay. Maraming tao na hindi alam kung kanino at saan lalapit pagka nagkakaroon ng mabigat na problema. Tayo, alam na natin. So, in-emphasize po dito yung God's initiative and sovereignty in salvation. When you say initiative, siya mismo ang gumawa ng paraan. Ibang klase si Lord. Ginawa niya ng paraan. Ako nga kung pipiliin, hindi ko pipiliin si Arnold para ilapit sa akin. Or hindi ko pipiliin si Bong para ilapit sa akin. Pero ang Diyos, sinadya niya. Pinili ka niya para inisin mo daw siya. Sabi ni Arnold, siya daw. Nag-initiate, ano? Siya ang nag-initiate. Ang ating pagtugon ay pagtanggap. Oo. So, masyadong malakas ang mic ko, kaya parang hinihinaan ko yung boses ko. So, in-emphasize dito yung initiative mismo ng Diyos. Siya ang gumawa ng paraan. Actually, nasa kalagayan pa tayo ng kasalanan, namatay na siya. Oo. So, Amen. sa Psalm 65 verse 4, ang sabi rito, blessed are those you choose and bring near to live in your courts. Tayo yun, mga kapatid. Tayo nga literally living in God's court. Di ba? We are filled with the good things of your house, ang sabi, of your holy temple. Alam niyo kung sino talaga ang parang akmang-akma sa Psalm 65 verse 4? Tayong mga manggagawa. Blessed are those you choose and bring near to live. Yung mga ibang kapatiran natin, hanggang dun lang sa bring near, di ba? Inilapit sa Kanya. Pero pag dinugtong mo to live in your courts, tayo na yun. We are filled with the good things of your house, of your holy temple. Kaya nga halos lahat ng members natin nasa fellowship place. To be in the place where God dwells. And alam niyo po ba, mga kapatid, kung gaano kahalaga na mismong ang Diyos ang pumili sa'yo, makikita natin yan sa John 15:16. Bakit ako pinagpala? Marami namang mga tao na lumalapit din sa Diyos. Siya ang nagdala sa'yo, ito ang magiging resulta.
You did not choose me, sabi, but I chose you and appointed you to go and bear fruit. Fruit that will last. Yung karugtong nun, then the Father will give you whatever you ask in my name. Merong mga pagpapala para sa lahat ng tao. 'Di ba? Umuulan, umaaraw, sa mabuti at sa masama. Common grace ang tawag doon. Pero merong mga special individual grace na nakalaan ang Diyos sa mga siya mismo ang pumili. Yun ang ating na-experience, mga kapatid. Kaya pag mismong Diyos ang pumili sa'yo, sabi niya, the Father will give you whatever you ask in my name. Yun po ang ating privilege. Na kapag mismong Diyos ang pumili sa'yo. Okay? Pangalawa, you are blessed if you are committed. Masasabi mo talagang blessed ka. Bakit ka mo? Ang isang taong may commitment, wala yang doubt and suspicion dun sa taong ikinukomit niya yung sarili mo. Kapag ka ba ikaw may suspecha ka sa tao, mukhang peperahan lang ako nito tatakbuhan mo yun, di ba? Hindi ka makikipag-close doon. Kasi may suspicion ka dun sa tao na yun. Pero yung mga tao na walang suspicion and doubt kay Lord are blessed. Kasi committed sila doon sa tao na yon. Ano nga ba ang nakakapag-prevent kasi sa mga tao to be committed to God? Samantalang kapag ka ikaw ay committed to God, matatawag ka nga blessed na tao. Sometimes, mga kapatid, yung mga painful circumstances natin, akala kasi natin, pinarurusahan tayo ng Diyos. Kaya parang pinagsususpetsahan mo na or nagkakaroon ka ng doubt dun sa love and wisdom ng Diyos sa pagpapatakbo ng buhay mo. Di ba? Lagi natin itong naririnig. Kung talagang mabait siya, di ba? Bakit ganito? Ayun. Pero ang isang taong committed kay Lord, dumaan man maming alam niya, may knowledge siya na gano'n, mga kapatid. So yung mga taong blessed, alam niyo, kapag ka nagda-doubt ka kasi at may suspicion ka tungkol sa love and wisdom ni Lord, sa buhay mo, sa pagtrato niya sa'yo, ano yun? Dangerous path yun. Mga kapatid, huwag ka nga hantong doon. Dahil ang daladala ng ganong suspicion and doubt kay Lord is misery and confusion. Kasi malilito ka na mahal ba talaga ako ng Diyos? Kung talagang mahal niya ako, bakit ganito, bakit ganon? Hanggang sa malito ka na mismo sa lahat ng mga katanungan mo. So yung mga taong blessed, they are not offended at God kapag ka inaalaw ng Diyos na dumaan siya ng mga bagay na hindi niya maintindihan. And sometimes painful talaga, mga kapatid. Yung mga taong blessed na to ay mga committed. When you say committed, even if you do not understand your situation, you continue to trust God's goodness and faithfulness to see you through sa mga pinagdadaanan mo na yon. Alam mo, si Paul, committed siya sa pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya dun sa Romans 8, di ba? Walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos kahit mo nasain. So, para sa kanya, walang kwenta yung dinaranas niya. Hindi yan makakapaghiwalay sa akin. Take for example, the best example is the example of our Lord Jesus Christ. Nag-pray din siya. Baka akala nyo, hindi rin siya doon sa daraanan niyang, alam niya yun nagkatawang tao kasi siya, nararamdaman niya kung yung nararamdaman natin. Sabi niya, posible ba na tanggalin mo tong cup of suffering na to sa akin? Kaya minsan hindi masamang mag-pray kay Lord ng ganon kasi even Jesus Christ prayed ng ganon. Baka naman, Lord, pero laging kasunod, kalooban mo masusunod. Kahapon si Sister Elena, di ko alam kung kakayanin ko yung ganon.
Oo, pero siya mismo sabi niya, hindi ko nga maintindihan eh. Ako nga, gusto kong mag-mourn, gusto kong umiyak, gusto kong magsenti. Pero every time na magbabalak akong magsenti, ewan ko ba, sabi niya, nakakaramdam ako ng comfort, kaya parang, hindi rin siya naiiyak. Ang hirap pala nun, pero grabe. Alam na alam mo na si Lord ang may dahilan nun sa kanya, may gawa nun. Mami Pas nga maalala lang, naiyak eh. Ito, kamamatay lang nung asawa, no? Mahirap, pero, lahat yun, naranasan din ni Kristo, pero sabi niya, nung nag-pray daw siya kay Lord, di ba sabi niya, laging kasunod yung, pero Lord, kalooban mo pa rin ang masunod. Pag nag-pray ka ng ganon, be ready din, ano? Pero hindi, sabi naman niya, si Lord din naman daw ang nagko-comfort sa kanya eh. Para kasi sa kanya, even if the Lord did not deliver yung husband niya dun sa comatose state, sabi niya, di ba, Lord, pagalingin mo si Lito, pero kalooban mo pa rin ang masusunod. So kahit na hindi i-deliver ng Diyos yung asawa niya from death, still, ang trust pa rin niya sa Panginoon. Yun ang mga taong committed talaga kay Lord. Sabi sa Matthew 11:6, blessed is he who is not offended because of me. Yung mga taong di nagtatampo kay Lord at hindi nagagalit kahit na anong pagdaanan nila. Romans 8 yung kay Paul naman din, hindi ba? Pangatlo, tutuloy ko na to, Beb. Ha? Tutuloy ko na ba? Muna? Pwede naman. Okay. Sure ka ba? Parang may naman eh, no? Sige, gusto ko ikaw muna. lang, gusto ko lang Sige. Gusto ko lang yung chosen nga tayo. Tapos kailangan ang bless yung committed. Meron akong biblical definition of course, Macarius, it is eternal bliss that is not subject to changes and situations in life. Kasi rooted ang ating buhay dahil sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ito yung biblical blessed na kahulugan. It is a state, kalagayan of happiness. This is almost the same. Favor and well-being. Often, ito'y bestowed by God that implies inner joy and contentment. Yun muna ako kasi meron pa rin dyan, of course, inner joy and contentment, flourishing of soul. Tignan ko muna, being protected. Yung well-being, di ba, kung titignan natin, physically, thank you, Lord. So, tignan ko tong yung a blessed person, di ba sabi ko kanina, are we blessed? Amen. How are you blessed? Di ba merong konting silence? Siyempre, nag-iisip ka. Alam mo, kung si Sister Sally, masasabi niya na, I'm so blessed by the Lord. Kasi yung kanyang kalagayan before and now, pag tinignan mo, yung kanyang health, eto na. Pero may naganap. Pero ayan na siya. Marami sa atin pag nagmuni-muni. So, kunin ko muna yung a blessed person, yung meron siyang inner joy and contentment. So, yun ang blessed na tao. Ano ba pag sinabi mong inner joy? Ano bang ibig sabihin nito? Ito yung meron kang kapayapaan regardless of external circumstances. And this is a lasting joy that comes from a relationship with our Lord Jesus Christ, with our God. Parang madaling sabihin
Pero kailangan niya yung commitment mo. Kunin ko yung meron kasi kaming nakasama lately. Ang kanyang paulit-ulit na binibigay na salita ay Philippians 4:4. At meron din naman kaming nakasama na sa kanyang pagbabahagi sa aming paglalakbay at pagsama-sama namin, meron siyang mga nababanggit na makikita mo yung contentment. Or tignan natin yung pangyayari. Ito naman ay hango sa Filipos 4:11-13. Tignan ko muna yung nakasama ko na yung ang blessed na tao ay may inner joy. Ayun na. So, ang blessed din na brother natin ay si Brother Mon. Kasi meron siyang Sister Joy. Si Brother Louie, blessed din kasi meron siyang Sister Joy. Ayan. Blessed ba kayo sa spouse nyo? Masaya ba kayo? Meron ba kayong... Ang lamig ng amen Meron ba kayong inner turmoil? Dahil sa spouse nyo. Kasi inner joy, okay? Meron din kasi yung inner turmoil. Ang turmoil, kabaligtaran ng masaya. May kaguluhan kasi yung turmoil. Okay? Sometimes, di ba? Sometimes. In reality. Sige, tignan natin yung inner joy and contentment. Hango sa Philippians 4:4. Ano ba ang nasasaad dyan? Be joyful always. I say it again, rejoice. So bakit nagkaroon ng kalagayan na ganito yung inner joy, ha? Kung makikita nyo, the context, nasa kulungan siya. Pero yung kanyang inner joy na hindi nakasang-alang-alang sa lugar o kalagayan. Kasi masaya siya eh. Kahit ganun ang nangyari sa kanya. So, what does it imply? So, ang implication niyan, yung kanyang kaligayahan, kaya bless siya, meron siyang inner joy, hindi nakasang-alang-alang sa external circumstances or situation. Meron siyang inner joy kasi yung kanyang relasyon sa ating Panginoon Diyos, nauunawaan niya na siya ay chosen ng ating Panginoon Diyos. Tignan pa natin kung ano pag sinabing rejoice in the Lord. Pero inulit pa niya uli. I say it again, rejoice. So, what does it imply or say? It must be consistent, habitual attitude, hindi lamang temporary na kalagayan. At ito ay iyong papasyahan sa iyong buhay na ikaw ay maging maligaya. So, yun yung inner joy na galing sa ating Panginoon Diyos, wrote about our deep or personal relationship with our Lord Jesus Christ that brought about that kind of joy na regardless ng situation or circumstances. Not easy. Pwede kong masabi sa inyo, pero yun ang inner joy na yesterday, merong nagbahagi na loss of loved one. Pero dahil sa comfort ng Word of God, para bagang siyempre may dalamhati o ano, pero kakaiba daw yung kanyang nararamdaman. Meron siyang inner joy. Ayan, Actually, meron siyang, ang kanyang binigay na salita ay Philippians 4 din. Sa akin, 4:4. Ang kanyang salita ay Philippians 4:6-7. Ang sabi doon,
Don't be anxious about anything, but in all your prayers, ask God for what you need. Always asking Him with a thankful heart, and God's peace is far beyond human understanding, will keep your hearts and mind safe in union with Christ Jesus. So hindi nawala yung kanyang kapayapaan. Of course, there is yung hindi niya maintindihan. So I'm talking about naman yung inner joy na meron tayo supposed to be. Ba't ko nasabing supposed to be? Kasi there are so many rubbers of joys in our environment. But this is the kind of joy na galing sa ating Panginoon Diyos. Actually, bunga ito ng banal na Espiritu. So, ang atin ay, ang application, i-cultivate mo yung joy, yung outlook, focusing on God's goodness and grace in our lives. Pag inisip mo, we have so many things that we have that money cannot buy. So, tignan ko naman yung isang pangyayari. Gusto mo na bang ituloy yung sa'yo naman? Marahil may kaugnayan dito eh. Ayan. Yung susunod ko naman ay itong, sabi ko, inner joy and contentment. You are a blessed person kung meron kang inner joy and contentment. Sa si rin yun. Si pa rin yun. Yan. Yung munang dalawa mo pang si. So, asa na ba yung huli ko? 3 na ako. Sa number 3 naman, you are blessed if you are confident in God. Kasi alam nyo, mga kapatid, pag meron ka nitong confidence in God's Word, you will experience the fulfillment of that promise that God made to you. Kasi hindi naman po pag pinangako sa'yo ngayon, darating agad. Pero yung isang tao na may confidence kay Lord, na yung faithfulness ng Diyos, hindi gagawin ni Lord yan sa akin. Hindi ba? Si Joseph, nung nanaginip siya, 17 years old lang siya. Tapos yung fulfillment niya, it took 22 years, mga kapatid. Bago na yung panaginip niya, nangyari talaga. 22 years. Kay Abraham at Sarah, bago nagkaanak, 25 years. Imaginein mo yung pinangakuan ka, tapos nung pinangakuan ka, may edad ka na. Tapos natupad pa yon after 25 years. Pero yung mga taong may confidence sa faithfulness ng Diyos, alam nila kahit na gaano katagal pa yan, minsan nga, natutupad nga yung pinangako ng Diyos sa'yo, namatay ka na eh. Matutupad yun doon sa mga generation na iniwanan mo, pero natupad pa rin. Ang doon, hindi mo na alam, ganon? Anong hindi mo na alam? Kasi namatay ka na. Oo, pero natupad pa rin. Ang magsasabi nun, magpapatotoo, mag-witness, yung mga inapo. Alam mo, yung nanay ko, yung tatay ko, ito yung kanyang pinaka-aasam-asam sa aming mga magkakapatid o sa aming pamilya. At ngayon, kami nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil naitanim sa aming mga puso't isipan ng aming mga magulang. Yun. So, sabi sa Hebrews 10:35 to 36, therefore, do not cast away your confidence. Wag kang mawala ng pag-asa. Sabi nga, do not throw away your confidence, which has great reward. Kasi pag nawala yung confidence mo sa faithfulness ng Diyos, wala ka ng inaasahan pa. Nawala na eh. Sabi kaya, do not cast away your confidence, sabi sa Hebrews 10, which has great reward. For you have need of endurance so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Kapag ka sumusuko ka agad, walang natatanggap na pagpapala. So sa Luke 1:45, sabi rin, blessed is she who has believed that what the Lord has said to her will be accomplished.
Gaano ba yung confidence natin na kapag ka binigyan ka ng word ng Diyos, mangyayari sa'yo yun? Minsan, nawawalan tayo ng pag-asa o na hindi tayo, nagkakaroon tayo ng doubt sa word na ibinigay sa atin ng Diyos. Kapag ka ang dikta ng circumstances sa'yo ay kabaligtaran nung ipinangako ng Diyos. Minsan pag sinabi, kay Abraham, sabi niya, you will be the father of many nations, tapos baog si Sarah. Oh. Minsan, kung wala kang confidence sa nangako sa'yo, nako, di ba, sa ating mga tao, hindi, darating daw si ng 10:30. Nako, wala kang inaasahan. Nako, yan pa. Pero kapag ang Diyos ang nangako, alam mong tutuparin niya yon. So sabi niya, huwag mong tanggalin yung confidence mo sa Diyos at sa mga pangakong binitawan sa iyo kasi matutupad yan. Ngayon, pag bumitaw ka kaagad, sabi niya, you will not receive the reward. Kasi umayaw. Oo nga, naalala ko tuloy yung ating Hebrews 11, yung Heroes of Faith. Nasabi ko kanina, merong mga nag-cheer sa atin. Alam mo, yung mga loved ones natin, wala na dito. Nasa Hebrews 12:1, meron tayong clouds of witnesses na chini-cheer tayo dito. Saka merong mga nauna ng mga ninuno natin na nagkaroon ng pananampalataya at tiwala, total reliance and trust sa ating Panginoon Diyos. At yun na nga ang mga naging bunga inapo. At tayo rin naman. So, kanina nasabi ko, paano yun? Wala na, nasa kay Lord na. Merong clouds of witnesses na chini-cheer tayo. So, kita niya ngayon, nakikita. Kasi may mga clouds of witnesses. Tayo ngayon na yung mga naging committed at tayo naman ay we follow the footsteps ng ating mga ninuno na namuhay ng by faith sa ating Panginoon Diyos and in obedience to His will. Ayun. Okay. Number 4 naman. You are blessed if you are compassionate. Sa Tagalog, mahabagin, maawain, madamayin. Ako ba yun? Hindi, compassionate ka naman. Hindi daw. Ano? Compassionate ka naman. Kayo ba, ang blessed na tao pala, compassionate? Alam niyo kung bakit? Di ba parang pag tinignan mo, yun pala yun? Bakit kaya tinawag na blessed kapag ka compassionate ka? Nasa Psalm 41, 1-3 ang sagot. Sabi niya, blessed is he who has regard for the weak. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, the Lord delivers him in times of trouble. Kapag ka pala mahabagin ka, maawain, at madamayin, pag ikaw naman mismo ang nandun sa kalagayan na yon, ang Diyos mismo ang magdi-deliver sa'yo. Meron din bang minsan na... Meron pa, parang, babe, mabilis lang. Parang filosofya na ako muna bago ikaw. lagi naman yun. Meron ba ang ganon? Oo nga, no? Ako muna bago ikaw. Oo. Bakit? Ikaw lang ba nakakaranas ng ganyan? Pwede rin ba, no? Tapos, may karugtong pa yon. Hindi ka lang i-deliver ng Diyos in times of trouble. Sabi niya, the Lord will protect him and preserve his life. Yung mga maawain, mga kapatid, ang dahil palang kalakip na itong ganito. Sabi niya, He will bless him in the land and not surrender him to the desires of his foes. Pagka may mga kaaway ka. Tapos meron pa, the Lord will sustain him on his sick bed. Pagka may sakit ka na, and restore him from his bed of illness. Grabe, no? Yung mga pangakong kalakip ng mga maawain. Tanong mo nga yung katabi mo, maawain ka ba? Anong sagot niya? Hindi, ang sagot na, halimbawa ko si sister, merong sasagot na ganito. Para, sabi nung isa, imbis na sabi, maawain ka, sabi niya, maawa ka. Hindi, ganito, it depends.
It depends. Meron kasing, siyempre, nagiging maawain sa pag-isip-isip mo yung, alam mo, yung, di ba pagka mabait na nagkaroon ng something, nagiging compassionate ka. Pero minsan, kapag hindi mabait, minsan nasasabi mo, buti nga sa'yo. Ayun, may sumasagot na. Buti nga sa'yo. O kaya, yan ang consequence. Parang gano'n. Di ba? Pwede naman, di ba? Nasasabi yan. Kumbaga, bilang minsan sabihin mo ba, is it a state of carnality? Kapag ganon ang iyong expression, a state of carnality, I would say, let us be in the state of the Spirit and we will have that compassion. Totoo nga, pag mabait, mabilis magbigay ng compassion. Pagka hindi mabait, buti nga sa'yo o kasalanan mo kasi yan eh. Matagal na kitang sinasabihan, kaya ganyan tuloy ang nangyayari sa'yo. Marami ka pang masasabi. But makakadulot ba ng ano yon, kaibsan ng kanyang kalagayan? Kaya empathy and sympathy. Yun, compassionate. Number 5, you are blessed if you are chastened. Ibig sabihin yan, disciplined o kaya rebuke. Kinokorek. Alam nyo, hindi matanggap ng marami ito na blessing. Pero alam nyo ba, sa Hebrews 12:5, pagka hindi ka dinisiplina ng Diyos, di ba, anak sa labas ang hindi dinidisiplina, ang sabi doon. Ang mga dinidisiplina mo lang naman talaga, yung mga anak mo. Kasi mahal mo. Kasi pag hindi mo mahal ang anak mo, pinababayaan mo lang, yan mo lang siya. Di ba? Tinutuwid mo kasi mahal mo. So it is a blessing to be corrected and disciplined by the Lord. Why? Because it will protect us from many dangers and distractions in our lives. Kasi ikapapahamak natin ang mga bagay na yan, kaya dinidisiplina tayo ng Diyos. Pero madalas, dinidisiplina tayo ng Diyos, hindi natin pinapansin. Sino ba yung kausap ko nung isang araw na pag may nangyayari sa buhay natin, hindi natin, especially pagka nagkakasakit tayo, merong mga tao na kapag ka nagkasakit, ang tanong agad, Lord, ano po ba yung nagawa ko? Pero meron namang mga tao na lahat na lang ng tao sa paligid niya alam na kaya inalaw ng Diyos na magkasakit siya na gano'n dahil dinidisiplina siya. Hindi niyo makita. So how can you know that that discipline comes from God? Sige, Beb, sagutin mo. Huwag mo akong tanungin. Hindi, sila yung tinatanong ko. Di ba, minsan na ibabaling mo yung pangyayari sa'yo na hindi mo gusto sa maraming bagay, tao o pangyayari, bibihira mong madidiscern ng kamay ng Panginoon Diyos para ikaw ay ma-restore. Bibihira, hindi ba? Meron ba kayong pangyayari sa buhay? Tayo, mag-isip tayo. Actually, may mga nagbahagi o nakitang karanasan na yung adversity sa buhay, napalapit pa sila ng gusto. Oo. Kaya minsan may mga adversities. Sa susunod ko pa yun. Sa susunod mo pa. Oo. Okay. Dito muna tayo sa rebuke and discipline by the Lord. Kasi yung mga mahal lang ang dinidisiplina, mga kapatid. Tapos, nire-rebuke mo at dinidisiplina mo ang isang tao kasi you hope for a future sa kanya na maayos. Na kapag ka hindi mo kinorek agad, sa mga anak nyo na lang po, mga kapatid. Ay, say, anak nyo na lang. Kasi wala naman akong anak. Sa mga anak nyo na lang po. Pagka meron silang mga ugaling hindi tama, na makakaapekto sa kinabukasan nila, di ba kinokorek mo kaagad? Dinidisiplina mo kaagad? Kasi alam mo na hindi siya dadalhin ng ugaling niyang yon sa magandang kalalagyan.
Ganon din ang Panginoon. Hindi ba, pati naman mga anak, pagka dinidisipline, nire-resent din naman. Nagagalit pa nga tayo. Pero later on, tas isasabi natin, tama pala yung nanay ko. Tama pala yung tatay ko. Ang discipline ng ating Panginoon Diyos, katulad din supposed to be ng mga magulang, ay motivated by love. Yes, ganun din kay Lord. Kasi gusto niyang ma-free ka dun sa trouble that kung ano man yung gusto niyang i-correct sa'yo, will bring. Yan ay nasa Psalm 94:12-13. Ang sabi, Blessed is the man you disciplined, O Lord, the man you teach from your law. You grant him relief from days of trouble. Inililigtas tayo ng Diyos sa mga kapahamakan na susuungin natin. Kaya tayo dinidisiplina. At ang karugtong nito na number 6 ay yung challenge. You are blessed when you are challenged. Pag sinabi mong challenge, this is a call to take part in a test or competition. Alam nyo, mga kapatid, siguro sa lahat ng mga pagpapatunay na ikaw ay blessed na tao, siguro itong huli na to ang pinakaayaw natin. At ito ang pinakadahilan kung bakit maraming tao nasasabi nilang hindi ako blessed. Kasi challenge sila. There is a call for them to take part in a test or competition. Ngayon, tinitignan kasi nila yung mga trials and testing sa buhay nang hindi galing sa Diyos or hindi. O kaya ito yung nagkokos nga ng doubt and suspicion sa love and wisdom of God sa buhay nila. Pero kapag mga kapatid, you are challenged by God, dito mo mapapatunayan kasi that your strength is God Himself. Kasi kung hindi ka tumatanggap ng challenge kay Lord, hindi mo makikita na ang kalakasan mo pala ay ang Diyos. At siyang dahilan kung bakit pag tinanggap mo tong challenge na to, you will come out victoriously sa mga pagsubok mo. Alam nyo ba, ang nakakatuwa dito, pag inalaw ng Diyos, if you are challenged by God, you are not being called from weakness to strength, but from strength to strength. Nasa Pilipos nga yan, ano? Oo, from strength to strength ka tinawag. Talata 13. Sa Psalm 85 din yan, 5-7. Sabi, Blessed are those whose strength is in you, who have set their hearts on pilgrimage. As they pass through the valley of Baca, they make it a place of springs. Grabe, valley of Baca, and yet they make it a place of springs. Sabi rito, the autumn rains also covers it with pools. Ito, they go from strength to strength till each appears before God in Zion. Remember, walang Kristiyanong talunan. Kaya overcomers tayo. Kaya kahit na magkaroon ka ng mabigat na problema, you will go from strength to strength. Walang weakness dyan kapag ka si Kristo ang kalakasan mo. If you are drawing strength from God Himself, tama siya. Dumaan ka man ng pagsubok, you will go from strength to strength. Walang kahinaan kay Lord kasi, mga kapatid. Ang buhay ay napaka-unpredictable at talagang punong-puno po ng challenges, whether you are a Christian or not. Kaya nga, sinabihan tayo ng Biblia, huwag kang magtaka. Bakit nga ba tayong mga Kristiyano nagtataka pag may mga malalalim tayong pagsubok? Alam niyo kung bakit? Dahil kasi, na-orient tayo sa notion na kapag ka na kay Kristo tayo, wala ng mga pagsubok, maganda na ang buhay, maling-mali sa sinabi ng Biblia na kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, sabi nga, do not be surprised. At saka, sinigurado ng Diyos dito na magdadaan tayo ng pagsubok. This world will make you suffer, but, sabi niya doon, be brave. Fear not, for I will be with you. So, ibig sabihin,
siguradong dadaan ka ng pagsubok. Yan ang magandang magandang balita, sasabihin mo. Ano yon? Dadaan ka ng pagsubok. Sinisigurado ko sa'yo. Kaya walang matuwa doon kasi ayaw nila ng pagsubok. Pagsubok may dumarating, ito'y di ko na pinapansin. Alam niyo kung bakit inaalaw ng Diyos yun na dumaan yon? Baguhin natin ang ating pananaw sa mga trials. Look at them as blessings. Para Makikita mag-iba. kasi natin ang glory ni Lord. Oo, kasi pag hindi mo tinignan yan na blessings, magpapahirap talaga sa'yo yan. Pahihirapan ka talaga niyan. Pero pag tinignan mo siya as a blessing, may ina-anticipate ka na mangyaring maganda doon sa sitwasyon mo na hindi maganda. Oo. Di ba? Para ka namang sister, consider mo as a blessing. The reason na sinasabi ko po ito, mga kapatid, because we are focused on the wrong things when it comes to challenges. Masyado tayong fixated dun sa result na baka yung kahinatnan ganyan. Kaya hindi mo ma-appreciate yung kinalalagyan mo. Dapat, laging sasabihin mo, may magandang mangyayari sa atin ngayon. Hanapin mo yung magandang mangyayari at meron. Remember, mga kapatid, ang Diyos ay hindi malupit. Ang taong malupit, pahihirapan ka lang yan dahil gusto kanyang mahirapan. Pero ang Diyos hindi malupit. He will let you undergo those trials because He wanted to do something good for you. So, tignan mo siya ng ganon. So, mag-focus tayo on the fact na yung daily test and problems na hinaharap po natin can be a beneficial experience. Kapag tinignan mo siya as a blessing, bakit? Tuturuan ka nito eh. Hindi lamang tungkol sa buhay, tuturuan ka rin nito about yourself. Makikita mo kasi doon kung anong klaseng pananampalataya meron ka na. Kasi hanggat hindi pinakikita ng sitwasyon sa buhay mo, kung hanggang saan na yung pananampalataya mo kay Lord, akala mo ang taas-taas na. Yung pala, hindi pa. Yung pala, hindi pa. Akala mo na deliver ka na sa gantong ugali, tapos biglang dumaan ka nung ganon, biglang, ay, akala ko, okay na ako. Hindi pa pala. Then nagkakaroon ka ngayon ng lugar para mabago, mag-improve, ma-develop doon sa part na yon. So, yung mga bad experiences natin, when you are challenged, they can become our most valuable experience and lessons in life. Oo. Meron akong karanasan. Teka Gusto mo? mawawala lang ako. Oo. They can be blessings in disguise pagka tinignan mo yung mga mabibigat na pagsubok na yan, mga kapatid. Unang-una, understand that these challenges sa buhay po natin, they can strengthen us. Papalakasin tayo nito, mga kapatid. Let us view them as an opportunity to become stronger and more capable, na kahit anong changes ang mangyari sa buhay mo, kaya mo na yon, kaya ko na yon. Pangalawa, yung challenges na yan can be used for your own advantage and also are a way to help others. Tignan po ninyo yung sa 2 Corinthians 1:4. Minsan, pinaparanas tayo ng Diyos ng ganyan para makatulong tayo sa ibang tao. Kasi minsan, wala akong maibigay sa iyo eh. Wala akong masabi sa iyo kasi hindi ko pa yan naranasan. Pero pag naranasan mo na, makakapagbigay ka ng nararapat na tulong doon sa mga nangangailangan dahil ikaw, nalampasan mo na yan. Sabi niya, He helps us in our troubles. God helps us in our troubles so that we are able to help others who have all kinds of troubles. Etong gusto ko rito. Using the same help that we ourselves have received from the Lord.
Paano kung hindi mo naman naranasan? Anong help ang maibibigay mo na hindi mo rin naman tinanggap kay Lord? See, mga kapatid, yung mga challenges na to, they hold the key for unlimited opportunities. Minsan talaga frustrating yung mga yan. Exhausting, nakakapagod. And most of the time, napakahirap na harapin ng mga ganyan. Pero, tayo kasi ang gagawa ng attitude. Kasi di ba sabi natin, you cannot control yung circumstances mo, but you can control your response to your circumstance. So, nasa sayo yun. Yung attitude mo, kung paano mo sila tignan, yung perception mo, ikaw ang gagawa nun. Ikaw ang magkocontrol nun. Ikaw ang magdidictate nun. Your response will dictate your circumstances. Kasi pag tinignan mo siyang mahirap, talagang mahihirapan ka. Pero pag tinignan mo siya na, hindi, may magandang mangyayari sa akin dyan, yun ang makukuha mo. Kailangan lamang maging willing ka, mga kapatid, na tignan mo yon na ikaw ang magbe-benefit doon sa mga nangyayari na yon sa buhay mo. And then, yung last na siko, after na dumaan ka sa lahat ng mga challenges na to at tinignan mo sila na blessings, you will be crowned. So the blessed people will be crowned. Corona. Endure these trials and testings, you will come out victoriously. Yun ang sinasabing may putong, mga kapatid. Oo, corona. The Lord will give us the crown of life. Tandaan po natin, it is not a blessing to be free of all testings. Wala kang matututunan pag wala kang ganito. It is not a blessing to be free of all testings. There is no crown to those who never faced any trials and testings in their lives. Walang corona. Sasabitan ka ba ng medalya? Pwede ba yung sige pa, sige pa? Sige pa, sige pa. Wag naman ganun. Okay. Para namang ano yun. Pwede mong sabihin. Hindi naman kasi madali. Talaga na bang frustrating, mahirap yung mga trials. Wag naman, sige pa. Hindi naman ganun. Okay. Kasi kung ano lang yung inaalaw ng Diyos na sa'yo. Gusto mong i-share ko na yung sa challenge? Tatapos na ako rito. Baka makalimutan ko. Makakalimutan ko rin to. Sige. It is not, so sabi rito, there is no crown to those who never face any trials and testings. Ang mga bata na hindi hinayaan ng mga magulang na dumaan ng mga sakit, pagtanda, malamya. Hindi naman Nung lahat siguro. Hindi. Yung mga anak talaga. Kasi yung mga in-spoiled, tingnan ninyo, ang mga spoiled na mga anak, spoiled. nung nawala ang mga magulang, hindi alam kung papaano mabuhay. Pwede. Hindi pwede talaga. Hindi pwede? Hindi, talaga. Hindi lang yung pwede, kundi talaga naman. Hindi na kasi... kapag hindi tinuruan, tingnan mo, Beb, yung mga magulang na hindi tinuruan yung mga anak na maghirap sa paglilinis ng bahay, pagdalaban ng sariling damit, magsaing, mag-commute, pagkalaki. Hindi, nakapag-asawa nung ginagawa lahat yun. Mabuti na lang kung may ganon. Pero alam nyo, kahit saan kayo mapunta, hindi kayo gugustuhin. Kasi wala kayong alam gawin. Ng mga tao. Ng mga in-laws. Lalo na. Ng mga in-laws. Pwede ba yun? Oo, babe. Nangyayari ba yun? Nangyayari yun. Sino yan? So, nakita ninyo mga kapatid, walang koronang ipuputong sa'yo. Bakit? Sa mga contest, sa mga competition, sinasabitan ba ng medalya yung mga hindi naman nanalo? Na-train, na-discipline ng katawan. Ganun, Yung mga wala namang nananalo na hindi discipline.
Halimbawa, yung athlete, pag hindi disciplined ang athlete, di mo nanalo yun. Kakapusin ng hininga yun eh. O pag hindi ka nanalo, sasabitan ka ba ng corona? Hindi. Meron daw binibili. Binibili na Gusto daw mo na, ang baka medal. makalimutan ko. Hindi So na. every Di pa rin, testing di pa rin. leads us into higher level of growth and maturity. At yung growth and maturity na yon will bring a greater reward for us. Okay na, Bek? Parang nakalimutan ko na. Hindi ganito. Kasi yung challenge ba? Meron kami pinuntahan sa ospital. Medyo delikado yung pangyayari. Tapos, naghihintay kami ng may tumatakbo nung ayusin yung papel, natatarantay yung mga mahal niya sa buhay. Tapos, si Sister Ria na nag-fill up, ganito, pirmahan nyo na lang po ito, ganito, tatakbo dito sa ganito, doon sa kabilang building, ganyan-ganyan. Ako naman, nakaupo lang. Hindi naman. Oo nga nakaupo lang ako. Andun lang ako. Tapos sila Sister Ria, takbo rito, takbo ron. Tapos mayroong bumati sa akin. Pastor, hindi ko natandaan. Tinitignan ko. Sabi niya, nandyan din po kami sa taas ng ospital. Tinitignan ko gano'n. Ha? Nasa taas ng ospital? Pero masaya siya. Kasi po, yung asawa pala niya, dinadialyze 3 times a week. Wow. Nakatingin ako. So, matcha-challenge ka. Tapos, nagkakwento kami nga, o nga po, mamaya, papasada pa siya ng tricycle. Ha? Ha? Sabi ko, ano ka mo? Oo, yung nagta-tricycle pa yung asawa ko. Pero, kakaiba yung niya, parang hindi mo makikita, parang, kaya nga, a challenge sa mga malulusog, malalakas. Tapos ito, merong pinuntahan lang kami, ganon. Tapos sabi niya, andyan din po Parang kami. napaka-casual, no, nung pagkasabing, hindi na dialysis po. Mamaya kasi papasada pa. Isa ka naman nakakita ka, di ba? Kita ng ganon. Parang si Sister Elena kahapon. Hindi, kaya nga sabi ko, matcha-challenge ka nga. Oo. The strength na galing. Kasi, yung blessed na tao, rooted yung kanilang buhay sa ating Panginoon Diyos, reliance, dependence. Ito na nga yung sa contentment. Gusto mo o sa susunod na lang? Hindi, sige pa. Wala pa. Hindi, baka mawala ka Hindi. pag sinasabi ko. Hindi, babasahin ko lang naman yung scripture ko dapat doon sa sa sige huli. na, basahin mo na. Hindi na, ako nun, totoo to. Sabi, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love Kaya Him. nga masasabi ko, bless yung James 1:12. Oo. Kaya sabi ko, parang kakaiba, bless yun eh. Yung nakausap ko, pero mo, situation ganon, pero iba yung kanyang outlook. Sige nga. Parang blessed tong na to, sister na to. Ito na ngayon yung na isa sa mga Yung C. yung C, yung contentment. Nasabi ko na yung inner joy. Kasi ang blessed na tao, meron siyang inner joy and contentment. Masahin ko sa inyo itong Philippians 4:11 hanggang 13. Ha? Ito, sa New King James Version. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Everything and in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya sabi niya yung kanyang si kanina, from strength to strength.
Kasi ang kalakasan dito ni San Pablo nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin yung mga nakapaloob dito. Halimbawa, siguro mamaya ikukwento ko sa inyo yung nakasama naming mag-asawa na habang nagta-travel, ano ha? Pero dito makikita natin na ang emphasis nito ay contentment in all circumstances. Sabi niya, I have learned to be content. Kay abundant, kay merong scarcity or abundance. Siguro mabilis lang sa atin tayong by God's grace. Diba marami sa atin nung unang panahon, namamasahe, minsan naglalakad, pero na-face lahat yung condition na yon. May malayo, may malapit, may aircon, may bundok, may alikabok, may mabato-bato, umuulan, hindi umuulan. Diba? Yun ang tawag doon ay learned virtue. I have learned. Natutuhan niya na meron, wala, mahirap o hindi. Tingnan nyo, di ba, alam mo ba, today, di ba marami sa atin ngayon nagkaroon ng motorcycle. So, hindi na namamasahe. Hindi ba? Tapos ngayon, kung nung araw, di ba, meron tayong, masaya na tayo sa carpooling. Alam niyo ba yung carpooling? Minsan nga, nakikicarpool ka sa mga bus o mga truck na may mga kalakal. Di ba? Naalala niyo kayo, pagka naalala niyo yung mga sharing natin sa Bungabong, pagdating ng oras na ganito, wala nang sasakyan. Kaya makiki-ride ka kung anong may mga kalakal, hindi ba? Pero wala lang sa'yo, di ba? You have learned. Di ba? Sige, gunitain nyo na nung namamasahe ka, tuwan-tuwa ka, di ba? Ang tawag ba dyan, hitchhike? Sa English pala yon. Sa atin, ano yung hitchhike sa Tagalog? Paangkas. Di ba? Pasakay, di ba? Di ba minsan kahit na sa likod ka ng kahit anong kumakalug-kalug na truck, di ba? Minsan katabi mo nga, meron nga, hindi lang paninde. Minsan may mga kalakal na hayop na dala-dala. Di ba? Naranasan. Meron. Pero they have learned. Kaya ngayon kapag, di ba, mag-carpooling, biglang aircon, ang dami-dami, di ba? Ang saya-saya. Lahat kayo nakasakay. Tapos minsan, ibaba mo ako dyan. Ibaba mo ako dito. Sunduin mo ako mamaya, ha? Ngayon, kapag hindi ka naman nasundo, di ba, it's okay with you. Naiwanan ako kasi yung oras dapat ganito eh. Pero hindi bale, nagpadala naman si Lord. Minsan sabihin mo pa, mas maganda nga yung pinadala eh. Sasakyan ko, hindi nga aircon. May pinadala si Lord, aircon pa. Nakita ko ni sister. Saan ka? Ganito po ganyan. Nakita niyo yung padala ni Lord? Learned virtue. Ibig sabihin niya, paano ba yung learned virtue? Yung virtue, you are showing an attitude with a high moral standard. Kumbaga, pwede ka rin naman mag-complain, mag-murmur. Pero, si San Pablo nga, natutuhan niya. So, natutuhan niya yung secret. Hindi dun sa need. Di ba? I have learned, kasi tingnan niyo ha, not that I speak in regard to need. Pero kasi pag doon ka nakatuon sa need, di ba? Hindi mo matututunan. Parang tinignan mo, itong contentment, parang, grabe pala to. Ito palang, alam mo, si St. Paul kasi, tayo ba? Siguro kahit 1 to 10, meron tayong mga 2%. Pag inisip mo, sige, di ba kahit alam mo, di ba, ma-assign ka sa bundok, hindi bundok. Ma-assign ka sa maputik, hindi maputik. Ma-assign ka sa
live streaming o face-to-face. The same. Di ba? We have learned. Di ba pagka sa bahay lang, ay, thank you, Lord. Medyo dito lang ang prayer meeting ko. Di mo ba, sasabihin mo bang, pagka sila ang lapit ng prayer meeting, ha? Pagka ako ang layo ng prayer meeting ko, ha? You have not learned. Nasasabi mo ba yun? O kaya, di ba minsan sa atin, ba't siya isa lang ang prayer meeting? Ako sa isang linggo, araw-araw ako may prayer meeting, siyam pa. So sumobra pa ng 2. Kasi 7 lang dapat di ba? Ayun, 2 sa isang araw, nakuha ni Arnold. Siya, isa lang, nasa bahay pa. Tapos, parehas lang kami. Parang ganun. Nasabi mo ba yun? You have not learned. Hindi, di ba? So, tignan mo lang. Ano ba yung puso mo? Ano ba yung puso mo? Si San Pablo, abased, abound, the same. Pero hindi siya nandun sa need, nakatingin. Nakatingin siya dun sa ating Panginoong Jesucristo na ang magmumula ng kalakasan, rooted niya dun sa ating Panginoong Jesucristo na siya ang source, siya ang dependence, siya ang direction. Grabe to, parang pag binabasa mo, I have learned to be contented. So tingnan natin. Naku, nakakatuwa. Hindi siya not a need-driven state. Ayun. Hindi siya nakatingin doon sa need. Not a need-driven state. Ang strength galing kay Kristo. Share ko na lang tong huling karanasan. Merong mag-asawa. Mission Impossible pala. Pagka hindi Mission Impossible yung background, merong mag-asawa. Tia Deli. Ayun, parang merong hindi, wag Mission Impossible. Yun daw yung isa. Yung isa. Yung parang yung mga pinanonood nating soap. Ano ba yung pinanonood niya ngayon soap opera sa TV? Yan. Pwede. Tunghayan natin ang pangyayari. Hindi totoo to. So ang isang taong blessed ay merong inner joy and contentment. Tsaka yung mga siha, parang ang dali lang ituro. Pero pag naranasan mo, meron kang guts and boldness ang pag-proclaim mo. Because you have experienced the Word of God na alive in your life. Kaya ngayon, di ba tuwa-tuwa ka? Tuloy na ako dito sa ang mag-asawa. Sabi ni babae, sister, alam mo, sa amin yan, at lumakad ng konti sa pagtatravel, sa kapatid ko yan Sa kapatid ko rin to. Ito amin yan, ganito, ganyan. Ganito, ganon. So, parang hindi sa pagmamalaki don't get me wrong. So, eto, ganito. Tapos, dinala kami sa, yung si lalaki o si brother, pinakita yung property. Nasa ibabaw, malabundok, tas kita yun sa baba. Tapos ang kanyang sabi, dito ko ipapagawa para kasama ko yung mga kapatid ko. Maglalagay ako ng pool. Tapos dito sabay-sabay kaming magkakainan. Tapos dinala uli kami sa isang property. Ito naman ay ibibigay ko dun sa anak ko para pagka umuwi siya, meron siyang tahanan at masasama niya yung kanyang mga pinsan. Ito na ngayon yung babae.
Sabi, ay, halimbawa ako, Lex, Pastor Alex, Sister Ria, bili rin kayo. Bili daw. Nung property. Ano ang maaaring sinabi ko sa inyo? Ano sabi ko? Hindi nila alam. Okay. Sabi ko, wag na. Pero siyempre, may bahay naman tayo, gano'n. Tsaka sabi namin, may bahay naman sila Sister Ria sa probinsya. Okay, ganito. Tapos, habang nag-sharing kami, sabi niya, sa bagay, pag namatay tayo, ano ba yung sukat ng nicho? 6 feet by... Sister Connie, ano yung sukat ng nicho? 6 by 4? Mga ganun lang. 2 by 6 lang yun. 2 by 6 or something. Oo, 2 or 3 by 6 lang Pero kung yun. may pera ka naman, bibili ka ng Mosileo, mga 30 by 30 or something. So sabi niya, sa bagay, pag wala na tayo dito, hindi mo naman kailangan ng maraming lupain. Kapraso lang naman ang kakailanganin mo. Sabi ko sa Mount Zion tayo. Naalala ko tuloy yung... Ngayon nga, kapraso lang talaga o kaya earn lang ang kailangan mo. Ha? Hindi mo na rin kailangan ng lupa. Tutuloy ko na. Yung, di ba, yung kanyang Tapos, ito'y naibabahagi ko. Wala akong, karanasan ko lang to ha. Wala naman akong any ill feeling kapag meron ng ibang tao. Salamat sa Diyos. Glory to God ha. Glory to God. Tapos, habang sa mga sharing, ang sabi niya, pag namatay ako, so ganun na palang iniisip. Ayaw pala niyang, kasi pag namatay siya, gusto niya yung kanyang mga kabuhayan mailagay doon sa kanyang asawang lalaki. Kasi marami silang mga magkakapatid na maraming mga ari-arian. So sabi niya, inaayos daw nila. Para ako si Goni o si Otan. Lakas ako. Paano ko bang sasabihin na, parang senior na ba nga ako kaya mabagal? Ano na ba? Nagbabago na ba? Meron na bang changes in life? Hindi, kasi pag ninanamnam ko tinitignan ko Kasi pag namatay, kasi minsan merong mamanahin, hindi pa namamana, nag-aaway-away na. Oo, totoo yun. Gusto mas parehas. Yung isa, pag may namatay, bibigyan mo ba ng parte? Pagkapanganay, double portion ba? So, all those things, so on and so forth. Sa reality ng buhay. So, aayusin niya para kung mamatay siya. Ang sagot niya, kasi yung mga kapatid ko, wala pa kay Lord. So, blessed ka kapag chosen ka na kay Lord. Ito, ang daming mga ari-arian, kaya lang ang kanyang pangamba, baka makuha yung kayamanan na mana nila, kaya ibibigay niya sa asawa niya kapag namatay na siya, kasi ang sabi niya, wala pa kasi kay Lord yung mga kapatid ko. Grabe, no? So, ang sinasabi doon, yung kapunuan niya, madala niya yung kanyang mga angkan kay Lord. Yun ang ibig kong sabihin. And that you will find contentment na kasama mo yung mahal mo sa buhay. Amen. Parang wala lang, pero yung facts of life, reality of life, na kapag wala ka, may eternal life na pangako . Mm-hmm.
Hindi ba? And that you will find contentment. Amen. Thank you, Lord. Oh. May isang sipa. Conclusion. Ang conclusion nito, Luke 11:28. But Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it to practice." Amen. Gusto kong tawagin yung tatlong mga kapatid para po mag-iwan ngayon ng blessing naman sa atin. Kayo. Sino-sino yan? Lina, dali. Yan. Kailangan po natin lahat ito. Blessing from the Lord so that we can also be a blessing to others. Yan. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord bless you and keep you. The Lord lift His countenance upon you and give you peace. And give you peace. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. And be gracious. The Lord be gracious, gracious unto you. Amen. Amen. God bless you all, mga kapatid. At sa mga kapatiran po natin na may birthday ngayon, happy birthday kay Pastor Ray! Pastor Ray Lau! And Sister Alejandra Hornilia. Happy birthday po mga kapatid, and we will end up with our repeat new song of the week. Ang ating pong repeat new song. Ang ating repeat new song of the week, Jesus, Ikaw ang Aking Pag-asa, composed by Sister Sally Bartolome. Amen. God bless you mga kapatid, and be a blessing to others. Amen. Nang dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako initiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahin, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito
iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, o Panginoong Yesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, o Panginoong Yesus, ikaw ang aking pag-asa. Nang dumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Yesus, hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandiyan kapag ako'y nag-iisa, at pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, o Panginoong Yesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, o Panginoong Yesus, ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, o Panginoong Yesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, o Panginoong Yesus, ikaw ang aking pag-asa. O Panginoong Yesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. O Panginoong Yesus, ikaw lamang ang tangi kong pag-asa. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy